Ako si Luna Valente. Isang babaeng sinumpa ng isang minanang sakit na hindi lalampas sa edad na 28 taon. At ngayon, 27 na ako. Hay, gaya ng kasaysayan ng pamilya mo, noong unang panahon, tinatawag iyan na konstitusyon ng matinding yin. Laging malamig ang katawan, madalas na himatayin. Halos imposibleng umabot sa 28. Wala na bang talagang ibang solusyon? Meron, may isang paraan. Kapag lumaki na ang bata, kailangan lang niyang hanapin ang isang taong may konstitusyon ng matinding yang at pakasalan siya, para mabuhay siya ng matagal. Isang biyaya mula sa langit. Konstitusyon ng matinding yang, eksaktong katulad ng sa akin. Parang nanghuli ng lintang nagtatago sa buhok. Kaya tinanggap ko na ang kapalaran ko. Kaya, sinasamantala ko ang bawat minuto para gawin ang gusto ko. Magdisenyo ng alahas. Manalo sa pambansang kampyonato. At pagkatapos, magretiro sa rurok ng aking karera, opisyal kong inaanunsyo. Ang aking pagretiro mula sa mundo ng disenyo. Dahil, nakita ko na ang lalaki ng buhay ko, gusto kong ialay sa kanya. Ang lahat ng natitirang oras ko. Marco Vega, kahit alam niyang maikli lang ang buhay ko, pinilit niya akong ligawan, at ipinangako niya sa akin, na gagawin niya akong pinakamasayang babae sa mundo. Marco. Siya ang lalaking makakasama ko sa natitirang buhay ko. Pero hindi ko inakala na iiwan mo ang pagdidisenyo. Ikaw ang punong taga-disenyo ng angkan ng mga Ferrer. Marco. Nagsisisi ka bang sinuportahan mo ako? Ako, syempre, sinusuportahan kita. Sa sandaling iyon, naramdaman kong ako ang pinakamasayang babae sa mundo. Hanggang sa makalipas ang ilang araw, siya at ang pinakamatalik kong kaibigan ay magkasamang natagpuan sa kama. Lahat ng mga solmong pangako at mga sumpa ng walang hanggang pag-ibig ay naging ang pinakakatawa-tawang kasinungalingan. Luna, hindi ito ang iniisip mo. Ikaw, magkunwari kang wala kang nakita. Sasaktan mo ako? Luna, si Marco lang ay nagche-check up sa akin. Traidor ka, tapos ngayon niloloko mo pa ako. Marco Vega, kung ayaw mo na sa akin, o kung nandidiri ka na sa akin, maaari mo namang sabihin sa akin, maaari mo akong iwan. Bakit mo ito ginawa? HM. Ikaw ang may kasalanan. Mamamatay kang maaga at pabigat ka lang. Naisip mo na ba kailanman na ikaw ang may problema? Sa buong panahong ito, pinahalagahan mo ba talaga ang relasyon natin? O nagpakasakit ka ba talaga para sa akin? Ano bang sinasabi mo? Umuwi ka na ngayon din at mag-isip-isip at seryoso. Kung hindi, palalayasin kita ng walang awa. Tingnan natin kung sinong lalaki ang magkakagusto sa isang tulad mo, ha? Marco. Marco Vega, ngayon, ako ang nagpapalaya sa iyo. Ang natitirang bahagi ng buhay ko. Ano ba ang importansya kung mag-isa ako? Luna, mga basura ang lahat ng lalaki. Mamayang gabi, pumili ka ng modelong pinakagusto mo. Ako ang bahala. Hoy, maganda. Ikaw, halika rito. Alagaan mong mabuti ang kaibigan ko. Malaki ang tip. Luna, masakit ang tiyan ko. Ikaw, mag-enjoy ka. Pupunta ako sa banyo. Maganda. Ang ganda-ganda mo. Halika, maganda. Hayaan mong maglingkod sa iyo ang binatang ito. Gusto ko nang umuwi. Maganda. Ikaw pala. Okay lang ako. Talaga, okay lang ako. Ginoong Ferrer, magsisimula na ang emergency meeting.
Ginoong Ferrer, wala na tayong oras. Paano kung tawagan natin ang law firm at ipagpaliban ng meeting? Kesha? Ito, pero anong nangyayari? Ah, ikaw ba? Yung modelo kanina. Maganda. Ito. Maganda. Saan ka nakatira? Siya ba? Binayaran ka ba ni David? Para sunduin mo ako. Pwede ka nang umalis? Nasa bahay na ako. Hindi mo na kailangan akong ihatid. Kunin mo ang payong. Ginoong Ferrer, sinusumpa ko, nakita ko siya, sa kotse kanina lang. Parang, teleportasyon pala, at bigla na lang ako nagpakita sa harap niya. Ginoong Ferrer. Ikaw, Maganda. Parang nakatali ako sa'yo. Ang distansya, mga 20 metro. Ang jade na ito ay kayang supulan ng iyong malamig na enerhiya, at kung sakaling makilala mo, ang itinakdang tao na may konstitusyon ng matinding yang, hindi na kayo makakapaghiwalay. hindi pwede. Baka, siya ang itinakdang tao para sa akin. Nagpapaligaw ka ba sa akin? Si David ba nang nagturo sa'yo? Nasabihin yan? Ay! Luna, binitawan ka ba? Naghiwalay? Eh ano naman, ako, si Luna Valente. Hindi kailangan ng kahit na sinong lalaki. Umuwi ka na. Ako, uuwi na rin ako. Hoy! Sumunod ka sa akin sa hating gabi, hanggang sa bahay ng isang babaeng di mo kilala. Baka maipasundo ka sa pulis. Luna, hindi ako sinasadya ng sumusunod sa'yo. Kasi, kapag lumayo ako sa'yo, nang higit sa 20 metro, napipilitan akong bumalik sa harap mo. CJ, dyan ka lang sa may pintuan ng bahay ko. Papasok na ako. Tingnan natin kung pagkalampas ko ng 20 metro. Kaya mong magpakita, bigla-bigla sa harap ko. CJ, Kakabreak lang, may lalaking modelo na agad na sumusunod sa akin pauwi. Luna Valente, ang galing mo talaga. Maliligo na ako, tapos matutulog. Pagkagising ko bukas, di ko na iisipin ang kahit ano. Luna, Ha? Ako? Ikaw? Paano ka nakapasok? Lumabas ka dito. hala Luna, sinabi ko na sa'yo seryoso, hindi ako pwedeng lumayo ng 20 metro sa'yo. Kasi kung hindi, bigla na lang akong lilitaw sa harap mo. Luna, sabi ng maestro, ang kapalaran mong tao ay 23 taong gulang. May pangalang may numerolohikal na halaga na 30 at sa kaliwang pulso. Tulad mo, may tatsulok na birthmark. Kapag may araw na, nahanap ko siya. Ano nang gagawin ko? 3 pag-uugnay ng yin at yang, ang paglaho ng tatsulok na birthmark. Saka masisira ang nakamamatay na sumpa. Luna, aalis na muna ako. Ah, teka. Hoy, Luna, Pangalan, edad, Liufer, 23. Ferrer, Leo, Ferrer. Sakto, numerolohikal na halaga na 30. So, ang kapalaran kong tao ay isang lalaking modelo. Bakit ka namumula? Maganda, ang ganda-ganda mo. Mawawalan ka ng kontrol. Hindi ako mabuti ang pakiramdam. Maganda, gusto kita. Gusto kita.
Marco Vega, dumating na ang tagapagligtas ko. Hindi ako makapaniwala, nag-aalangan pa rin ako. Dahil sa iyo na nagtaksil sa akin. Kung ikaw ay nagpapalit ng babae, ako naman ay magpapalit ng lalaki. Akala mo ba ay tapos na ako? Mas mabubuhay pa ako ng mas matagal. Gusto mo bang matulog sa akin, binata? Talaga? Binata. Binata, iniwan ako. Maganda. Pagsisikapan ko. Pero kinakabahan ako. Kasi natatakot akong hindi ito magawa ng maayos. Maganda. Hayaan mong ang binatang ito ang mag-alaga sa'yo. Anong pinagtatawanan mo? Mag-ingat ka, huwag mong hayaang lamunin ka ng sarili mong mga iniisip. Para sa'yo, Luna, gagawin ko ang lahat. Luna, hindi mo ba ako nakikilala? Magkakilala tayo. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, magkakasakit ka. Wala kang pakialam. Kanino ba ako importante? Kumain ka na ba ng maayos ngayon? Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo. Tandaan mong kumain ng maayos. At matulog ng mahimbing. Ako na ang kukuha ng payong na ito sa ibang araw. Sa pinakamadilim na sulok, may natagpuan akong isang sinag ng liwanag. Ito ay mainit at maningning. Iniligtas nito ako mula sa pagbagsak. Bigla itong lumitaw at nawala. Ito ang nagtulak sa akin para hanapin siya sa buong mundo. Luna, hayaan mong samahan kita sa buong buhay mo. Maganda, napakaganda ng pakiramdam ko. May nakabinbin akong kaso sa law firm. Babalik ako mamayang gabi para kumain ng masarap na hotpot kasama mo. Totoo bang mayroon sa mundong ito ang teleportasyon? Hoy, huwag kang magpahuli. Ang law firm, sa propesyon ng lalaking modelo, madaling mahulog sa legal na problema. Tama ka, madaling sirain ang pamilya ng iba, di ba? Aha! Grabe, hindi talaga ito kapanipaniwala. Ilang beses na kitang pinagmamasdan. Lagi kang biglang sumusulpot. Sa harap ko mismo. Mukhang kailangan mo akong samahan sa law firm. Pero hindi naman ako yaya mo. Bakit kita sasamahan? Pero ngayon, alam na ng buong lungsod na ako, si Leo, ay mayroong isang magiliw at magandang asawa. Ay, burahin mo na yan. Kung malaman ng walang hiyang yon, na kumuha ako ng lalaking modelo para maging asawa ko, tatawanan niya ako ng todo-todo. Lalaking modelo. Sige na, burahin mo na talaga. Ang pagbura nito ay parang pag-alis sa kalahati ng buhay ko. Luna, may puso ka bang gawin yon sa akin? Ay, sige. Wag ko nang burahin, wag ko nang burahin. Buti na lang hindi ko in-upload sa social media. Kaya maganda, payag ka bang samahan ako sa law firm? Pwede, pero huwag mong sasabihin na asawa mo ako. CJ, maganda, hindi asawa. Siya ang amo na pinaglilingkuran ng binatang ito. CJ, wag ka nang magsalita, umalis na tayo.
Ay, Ferrer. Hindi ba ito ang kumpanya ng walang hiyang iyon? Ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya? Baka naman, sa kaso nitong modelong ito, ang abogadong namamahala ay yung walang hiya? Anong problema, maganda? Ah, wala. Nasaan ang Keith? Kailangan kong pumunta sandali. Sana hindi ako makasalubong kay Marco Vega. Sana hindi niya malaman na kumuha ako ng modelo. Pero babae ang silit nito. Baliw ka ba? Abala yata ang binata sa kaso, ano? Ganoon ba ka-impatient, maganda? Para puntahan ka. Agad-agad? Hindi. Nakalimutan kong hindi. Kami pwedeng humiwalay ng higit sa 20 metro. Maganda, parang simula nang. Pumasok tayo sa kumpanya. Hindi mo na ako iniisip. Ano? Iniisip mo pa rin ba yung walang hiya? Hindi talaga. Pero babae ang silit nito. Lumabas ka ngayon din. Eh di samahan mo ako. Hindi ko kayang lumayo ng husto. At kung makita nila ako, iisipin nilang manyakis ako. CJ, lalabas ako at dadalhin kita sa higit sa 20 metro. Magtago ka muna. Ay, sakto, HMM, nakita mo ba ang tweet na pinost ng boss natin kaninang umaga? Syempre naman, ipinahayag ng boss sa buong mundo na nakita na niya ang tunay na pag-ibig. Nag-viral na sa lahat ng social media. Ang boss natin ay ang pinakamagaling na abogado sa elite. Guwapo, mayaman, at napakabata pa. Sana ako na lang ang tunay niyang pag-ibig. Ang saya-saya siguro nun. Hindi ko alam kung anong babae ang nakakuha sa kanya. Pero mayroon na ako, kay Marco, kaya wala akong dapat kainggitan sa kanya. Isang magandang babae at isang henyo ay karaniwan lang sa mundo. Pero, ang babae sa larawan ay medyo kahawig ni Luna Valente. Hindi, imposible yun. Si Luna ay hindi karapat-dapat sa boss ninyo. ang lalaking modelo naman ay may pinost din kaninang umaga. Hindi pwedeng ganoon na lang ang pagkakataon. Oo, sinasabi ko lang na medyo magkamukha, yun lang. Ay, sige na nga, ang babaeng yan na si Luna Valente ay isang babaeng malas. Sa loob ng ilang taon, siguradong mamamatay yan. Siguro, ngayong iniwan ko na siya, kahit humawak ng lalaki, ay hindi na niya magagawa. Tama, si Marco lang, ang napakabuting tao, kaya nanatili siya sa kanya. Pero, sa sinabi ko, gusto na gusto kong malaman kung anong klaseng babae ang kasama ng boss. HMM. Siguro, makakapag-connect ako sa kanya. Baka sa hinaharap, matulungan niya akong umabot sa posisyon ng General Manager. Luna. Luna, ikaw nga talaga. Anong ginagawa mo dito? Nagtatago. Naghihintay sa akin si Leo Ferrer. Kailangan kong maghanap ng paraan para umalis sila agad. Anong ginagawa mo dito? Anong pakialam mo? Ah, hindi kaya nagretiro ka na. Wala kang makain. Kaya napunta ka rito para magtrabaho bilang tagalinis sa... Ano, pupunta ka sa isang law firm para mangbuli? Luna, hindi kaya dahil hiniwalayan mo na. Si Marco, gusto mo nang pumunta rito para sirain ang reputasyon niya. Tama ba? Kung ganoon, Marco, huwag kang magalit. Sinasabi ko lang ito nang walang iniisip. Siguro, gusto lang ni Luna magpatawa. Hindi niya alam ang mga kahihinatnan. Nora, hindi mo na kailangang ipagtanggol siya. Iyon mismo ang iniisip niya. Ikaw na ang magsabi. Hindi ba ganoon? Huwag kang mag-ilusyon. Hoy, gumawa ka ng gulo sa law firm ko at magpapanggap kang aalis ng ganito kadali. Akala mo posible iyon. Dapat kang humingi ng tawad kay Marco at kay Nora. Ano ang gusto mo? HMM. Nagpapahirap ka? Karapat-dapat ka ba? Kung hindi dahil noong una, ikaw ay isang magaling na taga-disenyo at mayroon kang kaakit-akit. Sino ang magkakagusto sa iyo ngayon? Mas mabuti ngayon na magpakabait ka at sumunod sa akin. Sa gayon, baka isipin ko na ikaw pa rin ang aking babae. Umalis ka. Ikaw. Marco, huwag ka nang magalit pa. Luna, hindi na siya magtatagal pa. Medyo, sira lang ang ulo niya. Wala siyang masamang intensyon. Hayaan mo akong kausapin siya ng sarilinan. HMM. Luna, kung talagang gusto mong pilitin si Marco na ibigay sa iyo ang kanyang buong kabataan, na samahan ka hanggang 30 taon, pwede akong umatras. Ayaw kitang kausapin ngayon. Kung papayag si Marco, aalis ako agad sa lungsod na ito. Isasauli ko siya sa iyo. Ito lang, mahal ako ni Marco, nababaliw siya sa akin. Bitawan mo ako. Array. Nora, anong nangyari sa'yo? Luna, baliw ka talaga. Marco, huwag kang magalit. Okay lang ako. Gasgas lang ito.
hindi naman nakamamatay. Gusto kanyang patayin. Anong siglo na ba tayo? Paano makapaniniwala ang isang tao sa mga panlilinlang ng isang babaeng ahas? Ikaw. Yung pag-atake mo sa akin, pwedeng kalimutan ko. Paano ka ngayon ng ahas na magpakita ng ganitong kayabangan? At Sir Sinora? At isipin mo, gusto ko pa sanang ayusin ang mga bagay sa'yo. Ikaw, talagang nabigo ako sa'yo. At akihin ng isang tao sa law firm. Baliw na baliw siya. Malala na yan. Tapos nagpapanggap pa siyang inosente. Kasuklam-suklam. Luna, naging isa kang taong baluktot ang pag-iisip. Ako raw ang baluktot. Anong ibig mong sabihin? Ha? Hindi ba yan pagiging baluktot? Ayon sa batas, nakagawa ka na ng krimen. Alam mo ba yan? Sa ngayon, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad kay Nora. Marco, walang hiya ka. Ikaw, sa ngayon, kailangan mong lumuhad dyan. Dadalhin ko si Nora sa ospital. Pagbalik ko, kapag nalaman kong wala ka, sisiguraduhin kong kakasuhan kita. Umalis ka. Hoy, halika rito. Ngayon, hindi ka aalis dito, nang hindi lumuluhod dito, at nagninilay-nilay. Kung hindi, sinusumpa kong gagawin kong mabulok ka sa bilangguan. 10 minuto na ang nakalipas. At wala pa ring balita. Nakikinig ka ba sa akin? Bitawan mo ako. Tigil. Ito, anong nangyayari? Ginoong Ferrer. Lalaking modelo. Ginoong Ferrer. Ginoong Ferrer, hindi po ba kayo nasa isang pulong? Paano bigla naparito? Luna, okay ka lang ba? Ganda. Hindi. Ako, okay lang ako. Ito. Ikaw ba ito? Hoy, Ginoong Ferrer, siya ay isang babae lamang, walang trabaho, at mababa ang moral. Wala nang iba. Pumunta siya rito, may balak manakit, hindi na kailangang ipagtanggol mo siya. Tama, Ginoong Ferrer. Huwag kang padaya sa mga itsura. Ganun nga, Ginoong Ferrer. Kayo po, kung abala po kayo, bumalik na po kayo sa inyong mga gawain. Ako na ang bahala dito. Huwag kayong mag-alala. Maaari kayong maging panatag. Pinapangako ko sa inyo, naaayusin ko ng maayos ang babaeng ito sa anumang paraan. Hindi ito magdudulot ng problema sa inyo o sa law firm. Aba, kaya hindi lang modelo, binata, kundi isang batikang abogado. At may-ari ng law firm Rivera. Leo Ferrer. Ginoong Ferrer, bakit? Hinaampas mo ako? Makinig ang lahat. Siya, si Luna Valente. Ang babaeng ako, si Leo Ferrer, ipinahahayag sa buong mundo. Siya ay akin. Ano? Paano? Aba, may ibang lalaki ka na palang nakahanda. Hindi mo pa ako nasasagot. Ikaw ba ang gumawa nito? Ginoong Ferrer, ang babaeng iyon na si Luna Valente, ay isang babaeng malas. Wala siya kundi isang hayop na malapit ng mamatay na itinapon ko sa basura. Hindi siya karapat-dapat sa inyo. Huwag kang magpadaya sa babaeng iyon. Hawakan siya. Ito. Maganda, hindi ko hahayaang may manghamak sa'yo, at kung may mangahas, papagbayarin ko siya ng husto. Huwag kang magpadala. Ginoong Ferrer, ano ang balak ninyong gawin? Ginoong Ferrer, kayo, baliw ka. Kayong dalawang ahas, makikita ninyo. Marco. Palabasin niyo siya. Magsilayo kayo. Nadala ka ng galit. Payapa ako noon, ngunit nang makita kitang inapi. Nawala ako sa sarili. Nagkamali ako. Maganda, paano mo ako babayaran? Anong bayad ang gusto mo? Gusto kong bayaran mo ako. Ng iyong katawan, maganda. Hoy, maganda. Sa mga markang yan, kung may makakita sa'yo, iisipin nilang kagabi, nagawa kong gawin sa'yo ang lahat. Kung totoong ikaw, ang pinakamahusay na abogado ng elite, bakit ka pa nagtatrabaho bilang modelo sa isang club? Dahil, itinakda ng tadhana na magkita tayo doon, at pagkatapos, ay naging aso mo. CJ, kung ayaw mong sabihin, bahala ka. Ano ng problema? Hindi ka ba nasasabik, maganda? Ako. Nasa opisina tayo. Nang pumasok ako, isinara ko ito ng nakalock. Ang bango-bango mo kasi.
Luna, mahal. Ang boss, si Ginoong Lara, ay personal na magpapakita ng isang disenyong gawa ng alamat ng alahas. Ang Beso de Luna, lalabas ito sa subasta sa loob ng 3 araw. Sigurado ka bang ayaw mong pumunta? Siyempre gusto kong pumunta. Si Ginoong Adams, ang pinakapaborito kong idol. Kaya, kailangan nating makakuha ng 2 tiket. Kung ako pa rin sana, ang punong taga-disenyo ng Grupo Ferrer. Madali na lang yon. Pero ngayon, Anong gagawin natin? Pero ito ang obra maestra ni Adams. Talagang mamimiss mo ang public premiere at auction nito. wag mo akong lokohin. Luna, anong nangyayari dyan? May narinig akong kakaiba. Wala. Isang ligaw na aso lang na. Ayaw sumunod. Kailangan turuan ng leksyon. Kumuha ka ng 2 tiket sa loob ng 3 araw para sa jewelry auction. Di magiging problema, di ba? Ang anumang gusto ng maganda. Ibibigay ko. Ang bait-bait naman ng binatang ito. Mamaya, samahan mo ako pa uwi. CJ, pero bago yon, kailangan natin tapusin ang ating natirang gawain at gawing ganap. Ang pagsasama ng yin at yang, isang beses na lang ang natitira. Kapag nawala na ang tatsulok na birthmark na ito, malalampasan ko na ang aking mortal calamity, di ba? Binata, tingnan mo, mula sa pintuang ito papuntang sala, wala pang 20 metro. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Huwag kang lalakad papasok. Maganda. Di ba sabi mo ipapakilala mo ako sa pamilya mo? Na ipapakilala mo ako sa mga magulang mo? Binata, pero kakilala lang natin ang isa't isa. Ipapakilala na ba agad sa pamilya? Hanggang sa makilala ang mga magulang? Talaga bang hindi ako makakapasok? Hindi. CJ, kaya't maghihintay ako dito sa may pinto. Guro, kumusta na ang sakit ng anak ko? Ang kakaiba. Ang enerhiya ng matinding lamig sa loob ni Binibining Valente ay lubusan ng nawala. Mukhang nakita na ni Binibining Valente ang itinakdang tao. Ang saya naman. Salamat, guro. Pero, bakit hindi pa rin nawawala? Ang tatsulok na markang ito sa balat, baka nga napalampas na. Ang tamang panahon para magsama. Kung makakalampas si Binibining Valente, sa ang 28 taon, nang ligtas, hindi pa rin sigurado. Sa hinaharap, kailangan mas maging maingat. Salamat sa paalala, guro. Aalis na ako. Guro, ingat po kayo. Sige. Luna, tawagan mo na agad ang taong iyon. Hayaan mong makita ni nanay kung anong itsura niya. Nanay, kahit na ngayon, ang enerhiya ng matinding lamig sa loob ko ay lubusan ng nawala. Ngunit, kung mabubuhay ako ng lampas sa 28 taon, ay hindi pa rin tiyak. Ayokong maging pabigat sa kanya. Walang problema, magtiwala ka kay nanay. Siguradong mabubuhay ka ng 100 taon. Kamakailan, bumili ako ng bagong Pulse Ares. Sabihin mo sa akin, kung maganda ang kalidad. Nanay, sa ibang araw na lang, mula sa pinto hanggang sa kwarto, ay tiyak na lampas 20 metro. Luna, bakit parang hindi ka komportable? May tinatago ka ba sa akin? Wala. Bigla ko lang naalala na may gagawin pa ako. Gaano nakatagal simula nang hindi ka nagtrabaho? Anong trabaho ang mayroon ka? Huwag nang magsalita ng marami. Sumama ka na sa akin. Halika na. Paano kung biglang dumating si Leo Ferrer at makita siya ni nanay? Ano ang gagawin natin? Bilisan mo, bilisan mo, bilisan mo. Yung Leo Ferrer na iyon, bakit hindi pa siya nagpapakita? Halika. Tulungan mo si nanay na tingnan. Itong bagong Pulse Ares na kakabili ko lang. Kumusta naman ang ganda? Nanay, magaling talaga ang panlasa ninyo. Bagay na bagay sa inyo ang pulseras na ito. Pero ngayon, may urgent akong lakad. Sa susunod na lang, titingnan natin ng maayos ha. Itong batang ito. May kakaiba sa kanya ngayon sigurado. Saan ba napunta si Leo Ferrer? Kaya ba, nawala na ang extreme cold constitution ko? Na nasa pagitan natin, ang batas ng 20 metro. Nawala na rin? Makes sense. Kung ako ang nasa kalagayan niya, hindi rin ako mananatili dito nang walang ginagawa. Leo Ferrer, kailangan kitang kausapin. Leo Ferrer. Leo Ferrer, sinasaktan mo ako. Nararamdaman mo rin ba ang sakit na ito? Kasi, hindi kita dinala sa bahay. 23 taong gulang.
Isang pangalan na may numerolohikal na halaga ng 30. Isang tatsulok na marka ng kapanganakan sa kaliwang kamay. Hanggang kailan mo pa ako itatago nito? Ikaw pala, ang itinakdang tao para tulungan si Binibining Valente, na malutas ang problema ng kanyang konstitusyon, ng matinding yin. Ano ang ibig mong sabihin? Si Binibining Valente ay may konstitusyon ng matinding yin. Kailangan niyang makahanap ng isang taong 23 taong gulang, na ang pangalan ay may numerolohikal na halaga ng 30, na may tatsulok na marka ng kapanganakan, sa kaliwang kamay, upang pagtugmain ng yin at yang. Talaga bang hindi niya sinabi sa'yo? Mula pa sa simula nang tinanong mo ako tungkol sa pangalan ko. At edad ko, plano mo na ito. Kung gayon, lahat ng mga araw na ito, kalkulado lang ang lahat. Wala ka bang naramdaman para sa akin? Aminado ako na nang matulog ako sa iyo. Ginagamit kita. Anong kabayaran ang gusto mo? Kahit ano. Mas mabuti kong pera. Luna, mapanakit ka, alam mo ba? Akala mo ba kailangan ko ng pera? Hiniling ko na kay Maestro Chen na ayusin ang problema sa batas ng 20 metro. Mula ngayon, hindi na ako muling mag-teleport sa harap mo. Kaya aalis ka na, di ba? Ganda. Bakit hindi mo ako hilingin manatili? Sabihin mo sa akin. Isang salita lang, sabihin mong kailangan mo ako. Maaari pa rin akong maging iyong munting mahal. CJ. Naiintindihan ko. Leo. Nawala ko na. Ang tamang sandali para malampasan ang nakakamatay na pagsubok. Natatakot ako na. Kaunti na lang ang natitirang araw ko. Ang kapahamakang ito. Hindi dapat ikaw ang magdala. Paumanhin. Luna, ang galing. Limited edition ito sa buong mundo. Ang eksklusibong imbitasyon. Sabihin mo, sino bang importanteng tao ang nagpadala nito sa'yo? Isang kaibigan. Ang galing ng kaibigan mo. Ngayong nandito na tayo, tutulungan kita na makuha ang laging gusto mo, ang Beso de Luna. Wala tayong ganoong kalaking pera. Sinusuportahan ka ng kaibigan mo. Kung sakaling hindi maganda ang resulta, ibebenta natin ang law firm. Sa totoo lang, ang law firm ay wala namang masyadong trabaho. At saka, may shares ka dyan. Huwag mong sabihing ayaw mo, na hindi mo gusto. Kung gayon, subukan natin. Sige. Ano yan? Isang lalaking sobrang gwapo. Tumingin siya rito. Tara na. Luna Valente. Ilang araw pa lang ang nakalipas, at iniwan ka na ni Ginoong Ferrer. Ganoon ba kainteresado ang buhay pag-ibig ko? Ano ng problema? Hindi ka ba nasisiyahan ng iyong mahal na Marco? Ikaw. Sa buhay na ito, hindi ko kailanman iiwan si Marco. Ah, nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Marco ay magiging ang direktor ng Departamento Legal ng Grupo Ferrer. Wala siyang dahilan para pansinin si Leo Ferrer. Ano nang pakialam ko? Anong pakialam? Dahil ba si Leo Ferrer ay hindi ka talaga pinapansin? At nang makita mong ang sitwasyon ko ay lalong gumaganda, nagseselos ka? Ginagawa mo lang yan. Umalis na tayo. Huwag kang gagalaw. Hindi pa kita tinatanong. Isang napaka-eksklusibong auction. Paano ka nakapasok? Tigil. Hindi pa kita tinatanong. Sa isang eksklusibong subasta, paano ka nakapasok? Bukas ang subasta sa lahat ng may imbitasyon. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ba, para malaman mo, naparito kami ngayon, para makuha ang Beso de Luna. Luna, ito ay, ni Ginoong Adams, ang kanyang obra maestra. Sigurado ka bang ayaw mo ito? Si Ginoong Lara, kamakailan ay napasok sa isang malaking gulo. Kailangan niya ng maraming pera ng Mad Alien. At bukod pa riyan, isang dekalibreng abogado. Kung hindi niya ilalabas ang Beso de Lunang ito para sa subasta. Kapag nakuha na ni Marco ang Beso de Luna,
Ang malaking kasong iyon ay magiging sa kanya na. Kaya, para kay Marco, ang pagpasok sa Grupo Ferrer at pagiging legal director ay magiging napakadali na. Parang nasa bulsa na niya. Talaga. Luna, sa totoo lang, ayaw kitang makipagkumpetensya. Pero noong huli, pinagawa mo kay Leo. Nabugbugin ako. Sa hinaharap, kahit anong bagay na magpapahirap sa buhay mo, gagawin ko. Ito, ay isa lamang sa mga iyon. Ah, oo, Marco. Wala na siyang maraming araw na natitira. Malamang. Wala siyang maraming hinaharap. Tama. Muntik ko nang makalimutan. Luna, di nagtatagal. Mapapatingin ka na lang ng may inggit habang kinukuha ko ang Beso de Luna. Napakasama. Dati, hindi ko alam na ganoon pala kasuklam-suklam si Marco. Kung makukuha natin ang Beso de Luna, ang iyong law firm ay maliligtas kaya? Hindi naman siguro ganoon. Gusto ko lang tulungan kang makuha ang obra maestra ni Adams para sa hinaharap. Kung may mangyari man, wala kang pagsisisi. Kailangan nating ibigay ang lahat. Sa kabutihang palad, sa mga taong ito bilang head designer, nakapag-ipon ako ng medyo malaking pera. Tara na. Ano ang ginagawa niya rin? Mga binibini at mga ginoo. Nagsimula na ang subasta. Magsisimula tayo sa pagbibiding para sa unang lot. Beso de Luna. Panimulang presyo, 1,000,000 euro. Magsimula na ang pagbibiding. 1,050,000 euro. 1,100,000 euro. 2,000,000 euro. 2,50,000 euro. 3,000,000 euro. Ang kaso ni Lara. Kahit manalo ka, 5,000,000 euro lang yan. Luna. Sa kakaunting meron ka. Paano ka nang ahas na makipag-agawan sa akin? Luna. Anong gagawin natin? Kung lalampas sa 3,000,000 euro, ang kasong ito, halos walang kita. Aba, akala ko, may lakas ka pa ng loob, pero wala pala. Nagpapanggap lang. Luna, sumuko ka na. Huwag ka nang magpahiya pa rito. Si Attorney Marco ay malapit ng maging direktor ng Departamento Legal ng Grupo Ferrer. Ang manggahas na nakawin ang kaso ng Grupo Ferrer ay isang kabaliwan. 6 na milyong euro. Leo, Ganda, pahintulutan mo akong makatulong sa iyo muli. Sa pagkakataong ito, taos puso ko itong ginagawa. Leo, kinakaharap mo ang Grupo Ferrer. Ginoong Ferrer. Datini, akala ko, isang lalaking may kakayahan ka. Pero ngayon, napagtanto ko na, wala ka pala kundi, isang lalaking lubusang nahulog sa pag-ibig, sa isang babae. Tahimik, ipapatuloy ang subasta. Ang pinakamataas na bid, ay kay Ginoong Ferrer. 6,000,000 euro. May iba pa ba? Leo, huwag mong isipin na dahil mas mataas ang bid mo, mapapasa iyo ang Beso de Luna. Hindi ito bagay, na ikaw lang ang magpapasya. Kapag ako ang nagbibid, walang sinumang makakapala. 7,000,000 euro. Leo. Huwag kang gumastos ng ganyan kalaki para sa akin. Hindi iyon katumbas ng halaga. Maganda. Buhay ko ay sayo. Ano ang halaga ng mga material na bagay? Ito ang tinatawag nilang, walang limitasyong pagtaas ng bid. Ang lakas, ginagamit niya ang pera para talunin ng lahat. Kahit gaano kataas ang bid, diretsyong dinodoble niya. Hanggang sa mapasa kanya. Itong si Leo Ferrer, saan ba nanggaling yan? Ang laki ng pera niya. Marco. Malinaw na, tayo ang target niya. Kailangan kong makuha ang posisyon bilang direktor ng Departamento Legal ng Grupo Ferrer. Hindi ako makapaniwala. Paano kayang ang isang simpleng law firm ay may ganito kalaking pera? 15 milyon. Ang kasalukuyang pinakamataas na taya ay 30 milyon. May magtataas pa ba? 30 milyon sa unang tawag. 30 milyon sa pangalawang tawag. 30 milyon sa pangatlong tawag. Nabenta. Pagbati, Ginoong Ferrer, sa paggamit ng aming Beso de Luna. Hayaan mong isuot ko ito sayo. Ang ganda. Ayokong may utang na loob sa'yo. Ang ganda mo. Sinabi ko na sayo.
Gusto kong gawin ito para sa'yo. Kahit hindi mo gusto, Ang totoo, gusto ko ring mahalin kang mabuti. Pero, wala akong magagawa. Leo Ferrer. Ikaw, na may law firm, saan mo nakuha ang ganito kalaking pera? Ginagamit mo. Ang pera ng pamilya Ferrer, di ba? Leo Ferrer, ikaw na ang magsabi. Totoo ba o hindi? Marco, ano ang ibig mong sabihin? Baka naman itong si Leo Ferrer ay mula sa pamilya Ferrer. Sa pamilya Ferrer, ang pinakamayaman. Hindi pwedeng mangyari yan. Pero ang namamahala sa grupo Ferrer ay si Binibining Isabel, hindi mo ba alam? Ikaw ba ay mula sa pamilya Ferrer, ang pinakamayaman? Ang sama-sama ng mga Ferrer, masyado akong nag-research. At saka, tinanong ko rin ang pamilya Ferrer. Siya, si Leo Ferrer, ay wala nang iba kundi isang malayong kamag-anak, halos isang estranghero. Well, Sa nalaman ko, siya, si Leo Ferrer, ng Grupo Ferrer, ay nakatanggap ng advance para sa legal services. At ngayon, ginagamit niya ang perang iyon para tulungan ng isang maldita at naghihingalong babae na nakawin ng Beso de Luna. huwag mo nang pakialaman ang mga detalye. Ang resulta ngayon ay ako, ang may hawak ng Beso de Luna, at ikaw, ang gumugulo sa ayos ng auction. tahimik, please. Lumipat na tayo sa susunod na lot. Leo Ferrer. Luna Valente. Magkita na lang tayo. Ikaw ay ang responsable ng Solis. Si Miss Rios, tama ba? Opo, Mr. Lee. Ako nga po. Ang kaibigan mo ay nakuha ang aking Beso de Luna. Ito ay itinakda ng tadhana. Ano sa tingin mo kung ipagkakatiwala namin ang aming kaso? Sa iyo? Ah, ako. Pero, ang Beso de Luna ay binili ni Mr. Ferrer. Ngayon, sobrang busy ako. Pwede mong tanggapin yon. Ayokong mabangkrop ka. At madala mo sa pagkabangkarote, ang kapatid mo na isang shareholder ng law firm mo. Kailan kayo naging magkaibigan ng ganito? Magkadikit na kayo. Miss Rios, mag-usap kaya tayo ng pribado? Sige, pag-uusapan natin ito mamaya. Paano mo ito naitago sa akin? Ngayon, maraming salamat sa iyo. Kahit na sandali lang masuot ang kwintas na ito. Kontento na ako. Ganda. Huwag mo nang ibalik sa akin. Oh, araw-araw kitang guguluhin. Ako, Hanggang kailan mo pa ito itatago sa akin? Kung wala akong gamot na ito, hindi ka mabubuhay ng lampas sa 28 taon. alam mo ba? Ano naman kung alam ko? May gagawin ka ba para sa akin? Gagawin ko. Kung mapapabuhay kita ng 100 taon, gagawin ko ang lahat. Leo Ferrer. Hindi ka pa naman matanda, pero ang isip mo ay napakalikot. At mas malikot pa. Ganda. Gusto mo subukan? Luna, tapos na ang kontrata. Ang galing. Buhay na muli ang ating law firm. Ililibre kita ng St. Ola. Sa susunod na lang. Ngayon, medyo pagod ako. Sige. Sa susunod na lang, isama mo rin si Leo. Maganda. Magpapahinga muna ako. Leo, Luna, kakain ka ng masarap at hindi mo man lang ako sinabihan. Mabuti pang patayin mo na lang ako. Kanselado na ang St. Ola. Hindi pa ako tapos. Pero gusto ko ring makipag-usap sa'yo, maganda. Kung hindi mo patutuyuin ang buhok mo, madali kang magkakasipon at lagnat. Ang isang halik ay nakakapagpagaling ng lahat. Hahanapin ko ang hairdryer mo. Pagkatapos, uwi ka na. Ang tahanan ko ay kung nasaan ka. Panghuli, hindi na mahalaga kung tuyo man ito o hindi. Leo, yung huling panahon na sinaktan mo ako, hindi ko pa yan pinapatawad sa'yo. Kaya ngayon, magiging mas mainat ako. May kumakatok sa pinto. Ngayong gabi, magiging akin ka. Luna, buksan mo. Alam ni Mama na nasa bahay ka. Nanay ko yan. Bilis, magtago ka saan man. Ganda. Ayaw mo pa bang makilala ko ang nanay mo? Sa susunod, sigurado. Ewan, ang 4 na salitang yon, ang pinakamalaking kasinungalingan ng ika-negatibo 21 siglo.
Pero anong ginagawa mo sa bahay? Sa ganitong oras ng gabi, bakit ang tagal mo? Magbukas ng pinto. Natutulog ako, at hindi kita narinig. Nanay, hating gabi na. Anong pakay mo? Nag-aalala ako na hindi mo maalagan ng maayos ang sarili mo, na mag-isa ka lang. Nagluto ako ng sabaw, at dinala ko sa'yo. Nanay, ikaw ang pinakamagaling. Bakit ang tapang ng pabango mo sa ganitong oras? Talaga ba? Siguro yung sabon sa katawan. Luna, ngayon, parang kakaiba ka. May itinatago ka bang tao? Nanay, huwag kang papasok. Nanay, wala talagang tao. Kung hindi mo inumin ngayon, lalamig na yan. Pwede namang initin ulit, pero ngayon, titingnan ko sa banyo kung ano ang nasa loob. Nanay, talagang wala, Nay. Magtiwala ka sa akin. Luna, umalis ka sa harap ko. Hindi lalaki ang itinatago ko. Aso ito. Kailan ka pa nagkaroon ng aso? Matagal na rin. Alam kong takot siya sa mga aso, kaya hindi ko na itapat sa kanya. Ay, pero, yang aso mo, na nasa banyo, bakit ang tahimik-tahimik? Kasi masarap na masarap ang tulog niya. Huwag na lang nating gambalain. Aw. Siguro nagugutom na. Pag alis mo, papakainin ko na. Leo Ferrer, magbabayad ka rin sa akin. Sige. Aalis na ako. Baka naman, magutom yang munting mahal mo. Leo Ferrer, bakit ka gumawa ng ingay? Gusto mo bang paluin kita? Ganda. Hindi ba ikaw ang nagsabing aso ako? Leo Ferrer, ganyan ka ba katampuhin? Ganda. At ngayon, alam mo na ba kung paano mo ako aliwin? Leo Ferrer, pag-usapan natin ang tungkol sa alindog, hindi sa damdamin. CJ, kung hindi ako aabot sa 28 taon, walang pag-ibig sa pagitan natin, kaya huwag kang malungkot. CJ, ipinapangako ko sa iyo ang lahat. Ganda, ikaw ang nagsimula ngayon. Ganda, ang katawan mo, ang kaluluwa mo, gusto ko lahat. Kung ayaw mong sumuko, edi una, kukunin ko muna ang katawan mo. Binibining Isabel, sa pagbalik ninyo, kailangan ko bang ipaalam sa binata? Hindi na kailangan. Ako mismo ang makikipag-ugnayan sa kanya. May nagsabi sa akin na si Leo ay muntik nang malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Nalaman na ba ninyo kung ano ang nangyari? May kinalaman ito sa Grupo Ferrer, at sa dating punong taga-disenyo nila, si Luna Valente. Tuloy ka. Binibining Isabel, may isang napaka-importanteng bagay na maaaring makaapekto sa reputasyon ng pamilya Ferrer. At kailangan ko na itong ipaalam sa inyo. Magandang umaga, Binibining Isabel. Ako ang anak ng shareholder na si Ginoong Sons, si Nora Sons. Hindi tumitigil ang tatay ko sa pagkukwento sa akin, tungkol sa kanyang mga tagumpay sa mundo ng negosyo. Sa wakas, nakilala ko na kayo ng personal. Diretso na tayo sa punto. Binibining Isabel, sa aming Grupo Ferrer, ay may lumitaw na taksil. Kailangan ninyo siyang parusahan. Taksil. Ano ang pangalan niya? Si Leo Ferrer, mula sa law firm Rivera, hindi lamang siya hayagang nagpahayag na siya ay may suporta ng tagapagmana ng Grupo Ferrer, kundi pati na rin dahil sa isang babae, paulit-ulit, ay hinamon niya ang aming grupo. Leo. Nangako siya sa batang yon na hindi niya ibubunyag ang tunay niyang pagkakakilanlan. Senyorita Isabel, ang Leo Ferrer na ito ay wala namang talagang koneksyon sa tagapagmana ng Grupo Ferrer, di ba? Ang namamahala sa Grupo Ferrer ay ako pa rin, mula pa sa simula. Anong tagapagmana ang pinagsasasabi ninyo? Naniniwala kayo sa kung ano-anong chismis. Wala ba kayong paggalang sa akin? Senyorita Isabel, huwag po kayong magalit. Ang nangyayari kasi, nag-aalala kami na may gumamit ng chismis na ito para magpakita ng drama. Kaya naman kami ay narito upang kumpirmahin ito sa inyo. Sabi ko na nga ba, ang Leo Ferrer na ito ay walang kinalaman sa inyo, syempre, pero yung babaeng binabanggit ninyo, siya ba yun? Oo, eksakto, siya nga, si Luna Valente. Senyorita Isabel, dapat ba, bigyan natin ng leksyon, ang magkatambal na yon? Ang mga pakana ng babaeng ito ay mapanganib. Nagawa niyang ang tanggang si Leo ay lumaban sa mga Ferrer dahil sa kanya.
Ang mga koneksyon at resources na hawak ni Leo Ferrer ay bunga ng mga dekada ng pagsisikap ng Grupo Ferrer. Ang pakialaman siya ay paghuhukay ng sarili nating libingan. Kung gayon, Senyorita Isabel, ano ang gagawin natin? Ang abogado Ferrer ay dumadaan lamang sa yugto ng pagkagayuman ng babaeng ito. Kaya nga, gusto kong kunin ninyo ang perang ito at gawin ninyong si Luna Valente ay mawala sa buhay ni Leo Ferrer. Hoy, Binibining Isabel, kung magiging maayos ang lahat, ang posisyon ng direktor ng Departamento Legal ng aming Grupo Ferrer, maaari bang mapunta sa akin? Mapapa sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Binibining Isabel. Sinisiguro ko sa inyo na si Luna Valente na yan ay hindi na muling magpapakita sa harap ni Abogado Ferrer. Tandaan mo, huwag mong ibunyag ang pagkakakilanlan ko. Bakit hindi kayo ang kumilos, Binibini? Hindi mo kailangan ng baril para patayin ang langaw. Pero, panahon na para umuwi sa bahay ang batang yan. At makapag-usap kami ng kaunti. Luna, sa complex ang handaan para sa tagumpay mo. Tandaan mong isuot yung kamanghamanghang vestido mo. At isama mo rin yung abogadong yelo mo. CJ, magkita na lang tayo mamayang gabi sa complex. CJ, dadaan ako sa bahay mamayang gabi. Hoy, maganda. May maliit na problema ako sa bahay. Kailangan ko nang umalis. Yung inayos ni David para sa gabi, yung party, pwede bang medyo late na lang ako dumating, okay? Ang pamilya ang pinakamahalaga. Kay David, sasabihin ko na lang at tapos na. Kaya pupunta ako at babalik agad. Nako, parang Diyos na bumaba mula sa langit. Napakaswerte talaga ni Ginoong Ferrer. Huwag kang magbiro. Nasaan si Ginoong Ferrer? May pamilya siyang aasikasuhin. Hindi na siya makakapunta sa huling sandali. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa party ng pagdiriwang ng law firm Solis. Ang tagumpay ng Solis sa ngayon ay lubos nating utang sa ating tagapagligtas, Luna Valente. Tara, bigyan natin ng pinakamainit na palakpakan ang ating tagapagligtas, Luna Valente. Napaka-importante ng okasyong ito. Paano kami makaka-absent? Anong ginagawa ninyo rito? Para magdiwang dahil ang Solis ang nakakuha ng kaso ni Ginoong Lara. Ito ang pinakakatawa-tawang bagay sa 2025 na narinig ko. Hindi kayo welcome dito. Umalis kayo. David, huwag kang mag-akalang napaka-importante mo. Ngayon, kami ni Marco ay pumunta rito. Para sa kanya, para kay Luna Valente. At para sa iyo kami, Luna. Sa pagitan nating dalawa, wala tayong pag-usapan. Pero ngayon, usapin ito sa pagitan mo at ni Leo Ferrer. May gustong magbayad sa'yo ng 10 milyong piso para iwanan mo si Leo Ferrer. Para iwanan mo si Leo Ferrer. Sino iyon? Tanggapin mo lang ang pera. At iwanan mo si Leo Ferrer. Ang iba pang bagay, hindi na iyon problema mo. Bakit ko kayo pakikinggan? Si Leo Ferrer ay isang taong may laman at buto. Hindi isang produktong may presyo. Ang galing mong magsalita. Kung gusto mo talagang malaman kung sino yun, edi sasabihin ko sa'yo. Ang dahilan kung bakit ka lumayo kay Leo ay ang tagapagmana ng Grupo Ferrer, si Binibining Isabel Ferrer. Ang presidente ng Grupo Ferrer, nasa harap natin. Saan nanggaling? Kayang si Leo Ferrer na ito. Leo, hindi ko inaasahang. Ikaw rin ay may itinatago sa akin. Pero ngayon, hindi ako pwedeng sumuko. Mamaya na lang kita pag-uusapan. Magaling sa negosyo si Binibining Isabel. Pero ang pag-ibig ay hindi negosyo. Ang meron sa pagitan namin ni Leo ay walang kinalaman sa iba para makialam sila. Luna, bakit ka nagkukunwari na mataas ang moralidad mo?
Sa harap ng 10 milyong piso, wala bang kaba sa puso mo? Talaga bang akala mo, ikaw ang Cinderella sa kwento? Ang matalino ay nakikibagay sa kalagayan. Ang kapangyarihan ng Grupo Ferrer. Sa tingin ko mas alam mo yan kaysa kan inuman. Matagal na akong wala sa Grupo Ferrer. Walang saysay na gamitin mo iyon para takutin ako. Walang epekto iyon. Kung gayon, hindi ko alam kung ang law firm Solis ay makakabuhay pa hanggang bukas. Nora, ano ang ibig mong sabihin? Ang nangyayari kasi, ang minamahal mong kaibigan ay ayaw tanggapin ang kondisyon ng binibini, kaya huwag mong sisihin ang binibini kung siya ay magpakita ng katigasan. Hoy, boss, ang law firm natin, kakasimula pa lang umangat. Hindi pwedeng mawala ng ganito. Boss, may pamilya akong binubuhay. Hindi ako pwedeng mawala ng trabaho. Oo, tama. Kung gayon, pumunta rin dito si Leo at linawin natin ang lahat. Naka-off ang telepono. Leo, ano ba talaga ang ginagawa mo? Mula nang umuwi ka, sa kahit anong sandali, hindi mo inalis ang tingin sa cellphone mo. Leo, ang tagal na nating hindi nagkita, at hindi ka man lang magsasabi sa akin ng nangyari. Isabel. Maligayang pag-uwi. Kung hindi pa ako umuwi, siguradong nakalimutan mo na. Ikaw ang tagapagmana ng Grupo Ferrer. Hindi ba't napagkasunduan natin na ako ay mananatili sa likod ng mga eksena? Leo, ang Grupo Ferrer na pinaghirapan mong mapatatag, at ngayon, sasabihin mo pa sa akin na gusto mong umurong sa likuran para ako ang gawing presidente. May mga bagay akong kailangang gawin, kailangang asikasuhin. Kung aalis ka, ang mga matatanda sa grupo ay hindi magtatagal bakit kanila patalsikin, at ang lahat ng pagsisikap ni tatay, ni nanay, at sa iyo ay mawawala. Habang ako ay nasa likuran sa grupo, walang sinuman ang makakagawa ng paraan para mapahiya ka. Isabel, ito ang unang pagkakataon sa buhay ko na hihingi ako sa'yo. Hindi ko pababayaan ang Grupo Ferrer, at ang iba pang bagay na yon ay hindi ko rin pababayaan. Iyon din ang ipinangako mo sa akin. Hindi ako pwedeng manatiling nakatunganga habang pinapanood kong lumubog ang Grupo Ferrer dahil sa isang pag-ibig. May ipinatawag kang tao para bantayan ako. Sabihin mo, ano ang ginawa mo sa kanya? Sa puntong ito, si Luna, dapat ay nakuha na ang tseke, at umalis na sa lungsod. Sino ka ba para hawakan siya? Leo, sasagupain mo ba ang sarili mong kapatid dahil sa isang babae? Siya ang aking hangganan. Ihanda agad ang isang kotse para sa akin. Tingnan natin kung anong klaseng babae ang si Luna Valente, na ganoon ang nambighani sa aking kapatid na si Leo. Oo. Marco, anong ginagawa mo? Tumigil ka sa paglaban. Luna, hindi mo pa ba nauunawaan? Ayaw niyang sagutin ang iyong tawag, dahil ayaw na niyang malaman ng anumang bagay tungkol sa iyo. Ngunit hindi iyon nagbibigay katwiran. Naihagis mo ang aking cellphone. Maliban kung natatakot ka na si Leo, ang sumagot sa iyong telepono. Siyempre ayaw namin na sagutin ni Leo ang iyong tawag. Dahil natatakot kaming makaabala kay Binibining Isabel, habang siya ay may magandang gabi kasama si Leo. Biniyayaan ka na ng pag-alis ng Binibini, nang may buong kagandahang asal. At ikaw, na walang kaunting dignidad, ikaw ay kumakapit kay Leo. Kaya ang kabit ay gustong maging opisyal. 10 milyong euro ay maliit para sa iyo. Kay laking ambisyon. Paano ka naglakas loob na agawin ng lalaki? Kay Binibining Isabel? Kalokohan. Si Ginoong Ferrer ay umuwi lamang para sa isang bagay, wala nang iba. Kung ang isang lalaki ay gustong lokohin ka, laging makakahanap siya ng dahilan. Kung hindi, paano niya kaya mapasaya ang dalawa? Ako, si Luna Valente. Hindi kailanman magpapakababa para maging kabit. Sa huli, ang pagpulot ng basura ay ang paboritong libangan ni Binibining Sans. Luna, kung muling magsasabi ka ng mga kasinungalingang iyon, bubunutin ko ang iyong bibig. Ang sampal na ito ay para turuan ka ng respeto. Huwag mong isiping dahil sinusuportahan ka ni Isabel, ay pwede ka nang humarap sa akin at gawin ang anumang gusto mo, ha? Walang hiya. Marco, sa tingin ko si Luna ay gustong sirain lang ang ating trabaho.
Hindi natin dapat hayaan siyang magtagumpay. Ang numerong tinatawagan ay nakapatay. Subukan ulit mamaya. Hello. Ang teleponong tinatawagan ay nakapatay o walang signal. Pakisubukan ulit mamaya. Baka may nangyari sa kanya. Pangahas ka at hinawakan mo ang mga tao ko. Magkikita tayo. Sundan ninyo ang kotse na iyon. Luna, hindi ka tumitigil sa pagsira sa aking mga pagkakataon para umasenso. Sa pagkakataong ito, sinisiguro ko sa iyong hindi ka magtatagumpay. Lahat ng mga naririto ay dapat na mga kasamahan sa law firm Solis o mga kliyente. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Kung dahil lang sa isang tao, si Luna Valente, ang ilan sa inyo ay mawalan ng trabaho at ang iba naman ay mawalan ng pagkakataong makipagtulungan. Hindi ba ito isang malaking kawalan? Oo, tama si Attorney Vega. Kakapirma lang namin ng kasunduan sa Solis, isang pangmatagalang kontrata. Nakabayad na kami. Kung mawawala ang law firm, kanino kami hihingi ng pananagutan? Kaya, sabihin ninyo sa akin, siya, si Luna Valente, dapat ba talagang kunin ang tseke at umalis na lang? Naway umalis si Luna Valente kay Ginoong Ferrer kung sinira niya ang kolaborasyon. Kaya ba niyang panagutan? Umalis kayo. Hindi ka ba titigil hanggang sa mawalan kami ng trabaho at sa gayon ay masiyahan ka na? Leyes. Ang gaganda ng mga salita ninyo. Kayo, hindi nakikilala ang mabuti sa masama. Pinipilit ninyo akong sumuko. Ito ba ay para sa tinatawag na pamilya o para sa mga nasa likod ninyo? Huwag kang magkunwaring ikaw ang inosente dito. Ikaw ang naghamak sa pagkakataong makipagtulungan at ikaw ang nanggulo sa lahat. Huwag kayong lumampas sa hangganan. Mas mabuti pang isipin mo kung paano kumbinsihin ang iyong matalik na kaibigan na umalis na. Sa huli, kung hindi siya aalis, ang iyong kumpanya ay walang pag-asa. David Ross. Pero bago ka umalis, ang sampal na iyon, babayaran mo, sa akin. Bumaba ka na. Nora, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na hawakan ng mga tao ko? Isabel. Ano ang pakay mo? Hindi ka ba dapat kasama ni Binibining Isabel? Anong binibini? Abogado Ferrer, huwag kang magkunwaring hindi mo naiintindihan. Si Binibining Isabel, dahil sa iyo, hindi nag-atubiling gumastos ng malaking halaga para lang umalis siya. Huwag kang walang utang na loob. Sa ngayon, si Luna Valente ay dapat nang nakakuha ng tseke at umalis na sa lungsod. At alam mo ba kung bakit kailangan niyang gumastos para sa akin? Hindi naman siguro dahil gusto sa iyo ni Binibining Isabel. Sa buong grupo Ferrer, sino ang hindi nakakaalam na interesado sa iyo si Binibining Isabel? Kung muling magsasabi ka ng kalokohan, sinisiguro kong hindi ka na muling makakapagsalita sa buong buhay mo. Leo, tapos ka na ba sa ingay mo? Ay, Binibining Isabel, sa wakas dumating ka na. Ang Luna Valente na iyan, hindi lang niya pinunit ang tseke na ibinigay mo sa kanya. Sinampal pa niya kami ni Marco. Kailangan mong ipaglaban ang aming karapatan. Ikaw pala ang babaeng nababaliw si Leo. Sa unang tingin, wala ka namang gaanong kagandahan. Sinubukan akong suhulan ni Binibining Ferrer para layuan ko siya. Mukhang hindi naman ganoon kalakas ang kapangyarihan ni Leo. Kung tutuusin, Ang talas ng dila mo. Seryoso ka bang handang makipag-away sa akin dahil sa babaeng ito? Sinabi ko na, sa buhay na ito, siya lang ang gusto ko. Binibining Isabel. Ang Leo Ferrer na yan. At ang Luna Valente na yan ay walang iba kundi dalawang ahas na walang utang na loob. Huwag mong hayaan na ang dalawang iyan ang magpahamak sa'yo. Paano ka ng ahas na magsalita ng ganyan kay Leo? Binibining Isabel, ipinagtatanggol ko lang ang kanyang dangal. Kahit anuman si Leo, miyembro pa rin siya ng pamilya Ferrer. Isang estrangherong tulad mo, ay walang karapatang punahin siya. Kung kinikilala mo pa rin akong kapatid mo, at gusto mo ang posisyon bilang tagapagmana ng Grupo Ferrer, putulin mo ang lahat ng relasyon mo kay Luna. Ano?
Si Leo Ferrer ay hindi lang kapatid ni Binibining Isabel. Siya rin ang tagapagmana ng Grupo Ferrer. Hindi ito pwedeng mangyari. Tapos na. Lahat ay nasira. Mga Vice-Presidente, tanggang-tanga ako at hindi ko nakilala ang inyong kadakilaan. Pakiusap, huwag ninyong ipagdamot sa aming mga hamak. Iwanan ninyo kami, pakiusap. Ang pagpapatawad sa masasama ay pagdudulot ng pangalawang pinsala sa mabubuti. Halika rito. Dalhin niyo sila sa presinto. Isasakdal ko sila sa paninirang puri, personal na atake, at paglabag sa kaayusan ng publiko. Hahabol ako ng pananagutan sa bawat isa sa kanila. Leo, inialay ko ang pinakamagandang bahagi ng buhay ko sa firmang ito. Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Binibining Isabel, Binibining Isabel, iligtas ninyo ako, pakiusap, iligtas ninyo ako. Ako, nadala rin ako, sa mga kasinungalingan ni Marco. Dalhin niyo sila. Huwag, pakiusap. Isabel, kailangan mong humingi ng tawad kay Luna dahil sa nangyari ngayon. Wala akong ginawang mali. Binibining Valente. Matalino ka. Pero sigurado ako. Hindi ka kailanman papasok sa pamilya Ferrer. Tapos na ang reception ngayong araw. Maaari na kayong umalis. Dahil sa nangyari ngayon, humingi ako ng paumanhin sa ngalan ng aking kapatid. Leo, ang pinakaayaw ko sa mundong ito ay ang mga kasinungalingan. Nandito pa rin ang aking birthmark. Ang buhay ko ay malapit nang matapos. Leo, mahal kita, pero hindi tayo pwedeng magkasama. Luna, hindi ko sinadaling itago sa'yo ang pagiging ang tagapagmana ng Grupo Ferrer. Dahil lang, sinabi mong gusto mo ang mga abogado. Ano ang ibig mong sabihin? Naalala mo ba ang nangyari 5 taon na ang nakalipas? Isang maulang araw. Nang ibigay mo sa isang lalaki ang iyong payong. Ang lalaking iyon, ako iyon. Noong panahong iyon, naaksidente ang mga magulang ko at nawala ko sila. Ang mundo ko'y naging ganap na kulay abo. Hanggang sa ikaw, gamit ang isang payong, tulad ng isang sinag ng liwanag, ay pumasok sa aking kadiliman. Mula noon, araw-araw akong pumupunta sa pintuan ng paaralan para isauli ito sa'yo. Minsan, aksidente kong narinig na sabi mo gusto mo ang mga abogado. Kaya pinagsumikapan kong patatagin ang Grupo Ferrer. At inaral ng mabuti ang batas. Lahat iyon para balang araw ay makaharap kita. At maging iyong ideal na tipo. Kaya. Ganoon na ba kaaga? Luna, gusto kita. Gustong gusto kita, Luna. Pwede ba akong mag-umpisang maging iyong ideal na nobyo at magpatuloy bilang iyong totoong nobyo? Ako, pero hindi ko nga alam kung aabot pa ako sa ang 28 taon. Makalipas ang 3 araw, ay ang aking kaarawan. Kung gayon, ibibigay ko ang aking sagot. Ayos lang ba sa iyo? CJ, ipinapangako ko sa'yo. Pero sa loob ng 3 araw na ito, gusto kong masanay sa mga pribilehyo ng pagiging nobyo mo. Tulad ng, kung paano ka palamigin. Ah, talaga? Aking magiging nobyo. Luna, gusto kong matulog. Nandyan ang kwarto. Gusto kong matulog kasama ka. Leo Ferrer, binabalaan kita. Tiisin mo ang 3 araw na ito. Luna, pero hindi pwedeng magpigil ang isang lalaki. Anong ginagawa ninyong dalawa? Ma, Talaga namang darating din ang panahon. Luna Valente. Ipakilala mo sa akin. Ako si Leo Ferrer. 23 taong gulang na ako, at ako ang itinakdang tao ni Luna. Kaya ikaw pala ang itinakdang tao ni Luna. Bakit ngayon ka lang dumating para makilala ako, anak? Ayaw ni Luna, at wala akong magawa. Hindi mahalaga ang sinasabi niya. Sang-ayon ako. Ma, Leo, magkano ang kinikita mo sa isang buwan? Maayos naman. Hindi naman kalakihan. 30,000. Sa isang karaniwang buwan, ang law firm ay maaaring kumita ng 5 milyon. Magkano? Kung maayos ang takbo ng negosyo, maaaring umabot sa 30 milyon.
Luna. Sabi ko sa'yo, maganda ang taste mo. Napakagaling ni Leo, tulad ng inaasahan ko. Ma, samahan mo ako sandali. Nanay, hindi ko alam kung aabot pa ako sa edad na 28. Hindi ito sigurado. Huwag mo siyang bigyan ng maling pag-asa. Ano ka ba? Ang anak ko ay mabubuhay. Ng 100 taon, sigurado. Tungkol dito. At ang binatang ito, ay hindi alam, di ba? Kung malalampasan ko ang edad na 28, walang duda na ako ay mananatili sa kanya. Kung hindi ko ito magawa, gumawa ka ng dahilan, para makalimutan niya ako. Kay lupit ng kapalaran. Sige, iiwan ko na kayong dalawa. Aalis na ako, anak. Leo. May mga gagawin pa ako. Aalis na ako. Kung mas matagal pa akong manatili, ang munting mahal na ito, ay magugutom. Paalam, Senora. Mukhang ang nanay mo ay alam na ang nagtago sa bahay noong nakaraan ay ako. Siyempre, dahil sa iyo, noong huli mong ginaya ang aso, ay hindi ka panipaniwala ang tunog. CJ, mamaya sa kwarto, ay tatahol ako para sa'yo ng dahan-dahan. Senyorita Isabel, hindi pa rin namin makontak ang binata. Nako, kapag may babae na, nakakalimot na sa pamilya, makipag-ugnayan ka kay Luna Valente. Sabihin mo sa kanyang pumunta bukas, para makipagkita sa akin ng kamilang. Opo, gagawin ko na po ito ngayon. Binibining Valente, tinawagan kita ngayon, para makipag-usap sa'yo, tungkol sa nangyayari sa pagitan mo at ni Leo. At bakit hindi sumama, si Leo Ferrer? Sa huli, ang pag-ibig ay usapin ng dalawang tao. Binibining Valente, hindi ka naman talaga naniniwala na si Leo ay isang hopeless romantic, di ba? Ginawa-gawa lang niya ang mga kwentong yun. At kinain mo ng buo. At ngayon, akala mo ay baliw na baliw siya sa'yo. Binibining Ferrer, sa halip na mag-aksaya ng oras sa pagbibigay ng leksyon sa akin, tungkol sa mga sinasabi mong dakilang katotohanan, mas mabuti pang puntahan mo at tanungin si Leo, kung bakit niya ako gusto. Tungkol naman kay Leo Ferrer, ako na ang bahala sa pakikipag-usap sa kanya. Pero ngayon, inimbitahan ko si Binibining Valente, para sa ibang dahilan. Ito ang direktor ng Grupo Ferrer, si Simon Toro. Si Simon Toro, maging sa kanyang edad, pinag-aralan, o estado ng pamilya, ay ang perpektong kapareha para sa'yo. Kaya, mag-usap kayo ng mahinahon. Para lang mapalayo ako kay Leo Ferrer. Abay, pinagpaguran mo talaga yan. Ikaw siguro si Binibining Luna Valente, di ba? Kumusta? Ako si Simon Toro. May doktorado ako mula sa ibang bansa. Ikaw, maganda. Ako, mayaman. Tayong dalawa ay magkatugma. Ano kaya kung magpakasal na tayo bukas? Ha? Pasensya na, may pera rin ako, hindi ko kailangan ang pera mo. Sandali, huwag kang aalis. Hindi pa ako tapos. Ay, Leo, huwag mo akong sisihin dito. Ang asawa ng presidente ng Grupo Ferrer ay hindi pwedeng katulad ni Luna Valente. Isang ordinaryong tao na walang estado o pamilya. Bitawan mo ako. Napansin ko na. Makitid ang balakang mo. Baka nga hindi ka pa makapagkaanak. Pero, basta makapagkaanak ka ng 2 babae, ayos na yun sa akin. Para makuha natin ang bigay kaya. Malapad naman ang balakang mo, ikaw na ang magkaanak. Ikaw. Pasensya na. Ang nangyari ngayong araw. Leo, ang relasyon natin. Parang puro problema na ang dala mula pa sa simula. Luna. Huwag mo akong iwan, ha? Nakikiusap ako sa'yo. Ang ate mo ay palaging magiging hadlang sa pagitan natin. Hindi mangyayari iyon. Nilinaw ko na sa kanya ang lahat. Maliban na lang kung mamatay ako, walang sinuman ang makakapagpabitiw sa kamay mo. Ang litratong ito, sa palagay ko, kailangan mong magpaliwanag sa akin. Dumaan lang ako nang hindi sinasadya at nakita ko ito. Kaya ipinadala ko sa'yo. Ikaw ang kasalukuyang presidente ng Grupo Ferrer. Dumaan ka lang doon sa isang kapehan.
At nang hindi sinasadya ay kumuha ka ng, sa babaeng mahal ko, isang nakakakompromisong litrato kasama ang isang executive ng Grupo Ferrer. Inaakusahan mo ba ako? At nag-aangas ka pang magkailan na ikaw ang gumawa. Isabel, binabalaan kita. Kung maglakas loob kang hawakan si Luna, makikipagkita ka sa akin, si Leo Ferrer. Ako ay isang tapat at eksklusibong deboto ni Luna. Kaya nga, nakikiusap ako sa'yo na huwag mo akong basta-bastang iwan, sige na? Ano yan? Regalo para sa aking kaarawan. Sino ba nang nagsabing ang mga regalo ay para lang sa karawan? Para sa'yo talaga ito. Kaya binili ko. Gusto mo ba? Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Bukas ang handaan para sa aking kaarawan. Sasama ka ba sa akin? May handa akong malaking sorpresa para sa iyong kaarawan. Medyo mahuhuli ako bukas. Ang misteryoso mo naman. Pangako sa'yo, ito'y magiging isang handaan na hindi mo malilimutan. CJ, hihintayin kita. Pero ang aking 28 taon. Makakalampas kaya ako ng ligtas? Maligayang pagdating sa handaan para sa aking 28 taon. Maligayang kaarawan. Si Binibining Valente ay nasa rurok ng kanyang kabataan. Ang 28 taon ay isang makinang na simula. Binibining Valente. Ang handaan mo para sa iyong kaarawan ay talagang isang palabas. Luna Valente, kapag tuluyan ka nang nawala sa paningin ni Leo Ferrer, saka lang siya susunod at muling mamamahala sa Grupo Ferrer. At si Leo, sa isang okasyon na napakahalaga tulad nito, at hindi man lang siya dumating. May ginagawa siya at darating din agad. Naku, pinaparangalan tayo ni Senorita Ferrer sa kanyang pagdalo. Bakit ka na parito? Nalaman ko na birthday mo ngayon, kaya dinalhan kita ng munting regalo. Kahapon, pinayuhan ako ni Senorita Ferrer na lumayo kay Leo. At ngayon, sa pagbisita mong ito, ano ang balak mo? Tungkol sa nangyari kahapon, humihingi ako ng paumanhin. Ano ang nagpabago sa'yo ng biglaan? Dahil mahal na mahal ka ni Leo, at hindi maaaring mawala siya sa Grupo Ferrer. Kaya wala na akong magagawa, kundi tanggapin ka, bilang hipag. Iabot niyo sa akin ang regalo na dinala ko para kay Luna. Ang ganda ng disenyo. Parang suot mo, ang buong kalangitan na may mga bituin. At ang pangunahing brilyante lamang ay dapat nagkakahalaga tulad ng isang apartment sa sentro. Ang pagtungtong ng 30 taon ay isang malaking pangyayari. At ang koro ng ito ay bagay na bagay sa'yo. Ang pamilya Ferrer ay hindi nagtitipid. Mukhang si Luna Valente ay magiging ang asawa ng presidente ng Grupo Ferrer. Iyon ay isang bagay na desidido na. Luna, sobra naman ang regalong ito. Senorita Ferrer, sa sobrang gastos. Ano ang iyong mga balak? Ikaw yung babaeng gusto ng kapatid ko. Wala siya rito. Bilang nakatatandang kapatid niya, ako ang dapat, ang umasikaso nito para sa kanya. Diretsuhin mo. Ang nakaraan, ay nakaraan na. Iwanan na natin yun sa nakaraan. Inumin mo ang basong ito. Simula ngayon, magpamilya na tayo. Ano ba ang balak ni Isabel? Ano? Kahit itong maliit na bagay na ito, ayaw mo pang gawin para sa akin. Luna. Hindi sapat ang isang baso para burahin ang mga lumang alitan. Pero dahil kay Leo, sana sa hinaharap, ang bawat isa ay manatili sa kanilang lugar. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin. Kaya hindi ko na aabalahin ang pagdiriwang ni Binibining Valente.
Luna. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Tatawagan ko si Leo. Sige. Ano ba ang nangyayari sa akin? Baka kaya. Totoo bang mamamatay na ako? Luna, ang pakiramdam na ganito, walang lakas. Nakakatakot, di ba? Yung ininom kong baso kanina, may kakaiba. Hindi ko maintindihan kung paano napansin ng kapatid kong lalaki ang isang tulad mo. Mga salita lang na random ang sinabi ko, at ikaw ay naniwala na tinanggap kita ng buong puso. Ni isa sa mga salita mo. Ang pinaniwalaan ko, ininom ko yung baso, dahil lang ayoko, na mapahamak si Leo. Kaya sa mga matatamis mong salita, naengganyo mo ang kapatid ko, hanggang sa punto na hindi na siya mabubuhay nang wala ka. Pero nakakalungkot, hindi kita bibigyan ng isa pang pagkakataon, na lumapit sa kanya. Ano ang balak mong gawin? Malalaman mo agad, dalhin niyo siya. Opo. Tara na. Huling-huli na. Bakit hindi pa siya umuwi? Hello, ang numerong tinatawagan ninyo ay hindi makakasagot sa ngayon. Subukan niyo kung muli mamaya. Luna, huwag ka nang makisali sa gulo. Si Luna, bakit hindi niya sinasagot ang telepono? Pero pumunta si Luna sa, hindi kanya tinawagan, di ba? Baka abala siya. Luna, may napansin ka bang kakaiba sa kanya ngayon? May hindi bang normal? O mas mabuting sabihin, sa birthday party, may nangyari bang kakaiba? Pumunta dito ang kapatid mong si Isabel ngayon. Isabel, tulad ng kinakatakutan ko, hindi mo sinunod ang sinabi ko. Ang kapatid mo ang may pakana ng lahat ng ito. Ano ang gagawin natin ngayon? Noon, dahil takot ako na may mangyari sa kanya, binilhan ko siya ng kwintas, na may tracker. Hindi ko inakala, nakakailanganin niya ito ng ganito kaaga. Nasa rooftop siya, tara na. Isabel, alam mo bang abogado ang kapatid mo? Alam mo bang ang ginagawa mo ay labag sa batas? Huwag mo akong takutin sa pangalan ni Leo Ferrer. Nagsiyasat ako tungkol sa'yo. Konstitusyon ng matinding yin. Tama ba? Mula pa sa simula, nilapitan mo ang kapatid ko. Alam mong mayroon siyang konstitusyon ng matinding yang, para lang tulungan kanyang mabuhay. Paano kung sabihin ko sa'yo na nagkataon lang ang pagkikita namin? Paano kung sabihin ko sa'yo na aksidente lang ang lahat? Seryoso ka, tinatrato mo ba akong tanga? Ang kapatid ko ay ang tagapagmana ng Grupo Ferrer. At mayroon siyang tadhana ng matinding yang, isa lang sa 100 taon. Lumapit ka sa kanya dahil lang sa gusto mong maging ang ginang Ferrer at dahil sa yang energy niya. Ginawa ko yon para iligtas ang buhay ko. Pero nung una, hindi ko alam na siya pala ang tagapagmana ng Grupo Ferrer. Payo ko sa'yo, ipunin mo ang lakas mo. Kung wala ang utos ko, huwag kang mag-aksayang umasa na makakaalis ka dito. Dinukot mo ako. Para lang, gamitin ako laban kay Leo Ferrer at paghiwalayin kami. Ay, hindi ka pala ganun katanga. Pero may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Hindi sigurado na aabot ako sa 28 taon. Anong ibig mong sabihin? Lumipas na ang tamang panahon para sa pagsasama ng yin at yang. Kung makakalampas man ako sa 28 taon, ay isang malaking tanong pa. Pero kung ngayon, ay mamamatay ako sa kamay mo, sa tingin mo ba, kayong dalawa ay magiging katulad ng dati? Nagbabanta ka ba sa akin? Kapag mas natatakot ka, lalo mong pinapakita na sa puso mo ay gaano ako kamahal ni Leo. Ang panahon ang lunas sa lahat. Ngayon, papatigilin ko ng tuluyan ang bibig mo. Kapag mas ganyan ang ginagawa mo,
Lalo mong pinapakita na talo ka na. Natalo ako. Tingnan natin kung mas matibay ang buhay mo o mas mabagsik ang mga pamamaraan ko. Isabel, hindi. Leo, para sa babaeng ito, laban sa kin, laban sa sarili mong kapatid, ginagamit ka lang niya. Ngayong nandito ako, kailangan kanyang iwan. Isabel, huminahon ka muna sandali. Huminahon, paano ako magiging mahinahon? Simula nang dumating ang babaeng ito, naging ibang tao ka na. Hindi ako pwedeng manahimik lang, habang niloloko ka niya. Pero siya, hindi pa niya ako niloko kailanman. Kung hindi dahil sa konstitusyon ng matinding yang mo, sa tingin mo ba, lalapit siya sa'yo? Ako ang nangangailangan sa kanya. Naalala mo ba yung palagi mong itinatanong kung bakit ako umurong sa likuran ng Grupo Ferrer? Dahil yon kay Luna. Dahil kay Luna. Bakit? Nang mawala ang mga magulang natin, napunta ako sa malalim na kalungkutan. Hanggang sa dumating si Luna. Siya ang nagbigay sakin ng liwanag sa mundo ko. Siya ang nagbigay sakin ng pag-asa para magpatuloy sa buhay. Kaya kung nasaan man ngayon ang Grupo Ferrer, pasalamat din kay Luna yun. Isabel, alam kong gusto mo rin ang pinakamabuti para sa Grupo Ferrer. Pero kung wala si Luna, wala ring Grupo Ferrer na tulad ng kilala natin. Panlilinlang lang to, para bumaba ang iyong bantay. Isang kasinungalingan na ginawa mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Isabel, ang tagal na nating nagsusumikap para sa isa't isa. Wala bang kahit kaunting tiwala? Wala talaga? Isabel, tumigil ka na. May oras pa. Leo, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko dapat siya Gina noon. Binibining Valente. Pasensya na. Nagkamali ako sa'yo. Ako pasensya na. Luna. Anong nangyari sa'yo, Luna? Anong ibinigay mong inumin kay Luna? Kaunting pampatulog lang ang ibinigay ko sa kanya. Paano nangyaring nagsusuka siya ng dugo? Ha, tama. Nung una, sinabi ni Miss Valente na nakaligtaan na niya ang tamang panahon para magsama. Na baka hindi na siya mabuhay paglipas ng 28 taon. Pwede kayang dahil ito. Luna, kaya pala nitong mga nakaraang panahon, ayaw mo sakin, dahil dito. Sa ospital, ihanda ang sasakyan. Ang kakaiba, Doktor, kumusta na ang anak ko? si Miss Valente ay nagawang ilabas ang nakatigil na dugo ng puso na nasa kanyang katawan. Doktor, ano nang ibig sabihin yan? Ayon sa mga sinaunang kasulatan, ang nakatigil na dugo ng puso, ang mahalagang punto ng konstitusyon ng matinding yin. Ngayong nailabas na niya ang dugong iyon. Ang konstitusyon ng matinding yin ay nanyutralize na. Doktor, ang anak ko ba ay hindi na mamamatay? Sa kasalukuyan, ang marka ng kapanganakan ay nawala na. Si Miss Valente ay wala ng panganib sa buhay. Mabuti naman. Maraming salamat, Doktor. Salamat. Salamat, Doktor. Walang anuman. Bago umalis, binalaan ako ng aking maestro. Salamat. Hayaan niyo akong ihatid kayo sa labas. Paumanhin. Sa pagkakataong ito, taos-puso akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Ang totoo, walang masama na hindi nagdudulot ng mabuti. Maging si Ate Isabel ay dapat kong pasalamatan. Binibining Valente, isusuko ko ang aking sarili sa pulisya upang mabayaran ang pinsalang nagawa ko sa iyo. Magagalit ka ba sa akin? Dahil hindi ko sinabi na pinatawad ko siya. Siyempre hindi, kasalanan niya yon. Kaya nga, dapat niyang harapin ang mga kahihinatnan. Naiintindihan ko. Ipaghahanda kita ng makakain. Ganda, hindi mo na kailangang mag-alala na wala tayong kinabukasan, di ba? Kung gayon, gusto mo bang maging nobya ko? Esan, Sa wakas, akin ka na, Luna. masakit. Ginoong Ferrer, ang makilala ka, ay ang tadhana ng aking buhay, at pakiramdam ko ay ako ang pinakamapalad na lalaki sa mundo. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan? Dahil, noon, palagi kitang inaasam-asam. Ngunit hindi ako nangahas na ibigay ang lahat.
At ngayon, sa wakas ay magagawa ko na ng walang pag-aatubili. Ginang Ferrer, ako, si Liu Ferrer, ay magiging isang eksklusibong deboto ni Luna. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang buong buhay ko. Siyempre naman,